Praise the Lord, nagbabalik tayo sa ating programa dito po sa Kingdom New Life TV. Ano po, tayo po ay napapanood sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa Amerika, sa Europe, sa Australia, at dito po sa Singapore, sa Malaysia. At sa Pilipinas, napapanood po tayo via live streaming mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Live po tayo ngayon mula po dito sa Quezon City, sa Diliman. Ito po ang inyong abang lingkod kay Kristo, Bishop Sherwin Serrano. So, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon, gaano po kahalaga na maituring tayo bilang anak ng Diyos. That's why we will discuss today the spirit of sonship. So, mahalaga po sapagkat marami ang nagsasabi na ang bansang Israel lamang ang siyang bayan ng Diyos. Hindi po tayo tumututol dyan. Sapagkat mula pa ng una ay may pangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang mga kanununuan. Subalit maraming pagkakataon sa mga madalas makinig sa akin, hindi tumupad o hindi kinikilala ng ilang mga Hudyo ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pangako ay hindi lamang sa mga Hudyo, nakarating ang pangangaral sa mga hintil. At kahit po sa panahon natin ngayon, na iparating ang pangangaral na yan. Kaya hindi na po mahalaga kung ikaw ay Hudyo, kung ikaw ay hintil. Ang mahalaga ay kinikilala natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, mga minamahal, for God so loved the world. Maliwanag sa John 3:16 na ang sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mundo. Kasama po dyan ang iba't ibang bansa. Kaya kung ipinapanalangin natin ang Israel, dapat din natin ipinapanalangin ang Iran, ang Iraq, ang Pilipinas, at iba't ibang bansa na magkaroon ng ganap na kapayapaan at pagkakaunawaan. So balikan natin yung the spirit of sonship. Kaya nga po, ang pagiging anak ng Diyos ay isang karangalan na higit sa anumang katayuan sa lipunan kapag ka itinuring ka na anak ng Diyos. Mga kapatid, yan po ay isang malaking karangalan. Yung nang tawagin ka, makilala ka. Halimbawa, anak ka ni Henry C., anak ka ni Lucio Tan, anak ka ni Gokong We. Hindi ba ang mga anak na yan ay proud na proud sila? Sapagkat sila ay may mga pag-aaring bilyon-bilyon mayayaman? Lalo na pagka itinuring ka na anak ng Diyos, na dapat mong ikarangal. Bilang anak ng Diyos, kailangan natin tandaan, ang mundo ay may sariling standard. Opo, meron naman tayong pananampalataya. Sa mundo, iba ang standard ng mundo, iba ang standard ng pagiging anak ng Diyos. Kaya napakahalaga, we belong to the royal family of God. We are the kingdom citizen. Nowadays, hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. Dahil anak ka ng Diyos Kaya mga minamahal na kapatid, paano tayo magiging anak ng Diyos? Hindi dahil sa ikaw ay Hudyo, hindi dahil sa ikaw ay taga-Israel, maituturing kang anak ng Diyos. Mabuti basahin natin. Sa John chapter 1, verse 12, ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung meron po kayong Biblia, sabi po rito, datapwat ang lahat ng sa Kanya. Kanino kay Jesus? Nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa makatwid, ay yung tumanggap kay Kristo. Kinilala mo siya, hindi lamang mabuting tao, hindi lamang isang propeta, kinilala mo siya bilang Diyos. Tinanggap mo ang turo at aral ni Kristo. Mga kapatid, binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hallelujah! At sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya kapag sinampalatayanan mo, tinanggap mo si Kristo, you have the right to become the Son of God. Hallelujah! Hindi na mahalaga mga kapatid, kung ikaw ay Hudyo, kung ikaw ay Grego, ang mahalaga ay kilalanin mo na si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. That is the pure gospel. That is the finished work of Jesus. Hello?
Kaya nga sabi nga mga minamahal, sa John chapter 3 verse 3, paano po, anong kailangan mo para ikaw ay maituring na anak ng Diyos? Ang sabi po rito, nang dalawin ni Jesus ang isang leader ng relihiyon, si Nicodemo. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya, mga minamahal na kapatid? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo, maliban na ang isang tao'y maipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa kapatid, para maituring ang isang tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos, kinakailangan ay maipanganak na muli. You must be born again. Hello? Biblia ang nagsabi. Ang sabi nga ni Nicodemo, paano kami papasok sa loob ng tiyan ng aming mga magulang? Kinakailangan ba kami ay pumasok uli sa tiyan? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, guro ka pa man, hindi mo alam. Kinakailangan maipanganak ka sa tubig at sa Espiritu. Kaya hindi maiwasan, kahit na mga Hudyo, kahit na ang sino mang mga nauna pa kay Kristo, natanggapin siya, kilalanin siya, sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Born again is not a religion. Born again is a relationship with God. Born again is transformation. The renewing of your mind. Ikaw ay meron ng bago. Hindi na yung dating buhay. You have the spirit of sonship. Kaya ano ang sabi sa Efeso, sa kapitulo 2 sa talatang 1 hanggang 3. Kayo'y binuhay niya ni Kristo nang kayo'y mga patay. Dati tayong patay, tandaan natin. Nang tayo ay nagkasala ang unang tao, si Adan at si Eva. Dahil sa inyong mga pagsalansang at kasalanan, na inyong nilakaran noong unang lakad ng sanlibutan. Totoo po yan. Sapagkat ang tao ay katutubong makasalanan. Hallelujah. Nung hindi pa niya natatanggap ang Panginoon. Na inyong nilakaran, mga minamahal, at ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin at ng Espiritu, ni Satanas, na sumunod tayo, na daya ang unang mga magulang. Sa ngayon ay gumawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman sa ating ginawa ang pita ng laman. Di ba? Ang tao ay nagkakasala sa ating paningin, sa ating mga gawa, sa pita ng laman, at sa mga kagalitan. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak upang tayo ay maging anak. Naparito ang anak ng Diyos upang tayo ay maging anak ng Diyos. Hallelujah. Jesus is the only begotten Son of God. Hallelujah. Sabi po sa Efeso 2:4 hanggang 5, bilang mga anak ng kagalikan, karapat dapat na tayo mahiwalay. Dati nga tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit ano ang sabi? Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa. Yung by grace. Ito ay biyaya ng Diyos, kaya tayo napapabilang bilang anak ng Diyos. Hindi na mahalaga kung anong races ka, kung anong country ka. Hindi mahalaga kung taga-Israel ka o taga-saan ka. Ang mahalaga, tanggapin mo ang Panginoon. Hallelujah! Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, mga minamahal, bagamat tayo'y mga patay. Dati tayong patay, hindi ba? Si Adan, nang sumuway sa Diyos, namatay sila sa Espiritu. Dahil sa ating tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyayan ng kanyang pagliligtas. Hallelujah! Ito ang mabuting balita, mga minamahal na kapatid. Kaya excited kami sa Kingdom New Life TV Global na ipangaral ang mabuting balita. Lalo na sa mga kababayan natin, sa mga nasa barko, sa mga kababayan natin dyan na mga seaman na nanonood ngayon, binabati natin kayo. At sa mga kababayan natin sa Canada, sa Amerika, mahalaga na maunawaan natin ang pagiging anak ng Diyos, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Israel, na maraming mga kaguluhan. Kaya dumarating ang maraming kaguluhan, tayo ay gumagawa ng hindi maganda. Opo, gumagawa tayo ng selebrasyon na hindi para sa Panginoon. Ipinagdiriwang natin ang pinagbabawal ng Diyos, yung mga immoral na mga gawain. Kaya mga minamahal, ayaw ng Diyos na tayo ay merong ibang Diyos na sinasamba. Kaya nga, tanggapin mo si Jesus, mga minamahal na kapatid. Mahalaga na ang ating kilalanin natin ang ating Panginoon.
tanggapin natin. Datapot, ang sabi nga, yung mga nagsitanggap sa Kanya, ay pinagkalooban tayo. Meron na tayong spirit of sonship. Hallelujah! Kahit ikaw ay Pilipino, dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo, sinampalatayanan mo ang Kanyang aral, ipinamuhay mo ang Kanyang salita, you have the right to become the son and daughter of God. Ang talagang malinaw na nagpapaliwanag kung paano ang isang tao ay magiging anak ng Diyos. Kailangan natin tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi lang basta pananampalataya. We have to activate our faith. Ngunit paano ba ang pagtanggap kay Kristo? Unang-una, number 1, dapat natin kilalanin si Jesus, ang walang hanggang anak ng Diyos na naging tao. Amen. Hindi po siya tao lamang. Siya po ay nagkatawan tao. Maliwanag po yan sa Pilipos, at maliwanag po yan sa Isaiah 9:6. Na bagamat sa Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos. Sapagkat bago pa siya ipanganak, sabi nga sa 1:58, bago pa ipanganak si Abraham, sabi ni Jesus, ako na. At ang sabi ni Tomas sa 1:20-28, Panginoon ko at Diyos ko, tinawag siya na Panginoon. Kaya mga minamahal, una, upang tayo mapabilang sa pagiging anak ng Diyos, dapat kilalanin natin si Kristo bilang Mesiyas. Malakakalungkot po, kahit sa bansang Israel, hindi kinikilala si Jesus bilang Mesiyas. Yan po ang katotohanan. Pag nangangaral ka tungkol kay Kristo, ayaw nilang tanggapin. Kung talagang sila ay bayan ng Diyos, dapat tatanggapin mo ang aral ni Kristo. Susundin mo ang aral ni Kristo sapagkat ang aral niya ay mag-ibigan kayo sa isa't isa. Makikilala na kayo mga lingkod kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Kaya para makilala ang isang tao at tanggapin niya ang the spirit of sonship, ay mahalaga po, dapat kilalanin natin si Jesus. Hindi lamang propeta, hindi lamang mabuting tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hallelujah! Hindi ba? Sabi sa 1:1, yung salita ay kasama ng Diyos at yung salita ay Diyos. Itaas mo sa 14. Ang sabi doon, at nagkatawang tao. Kaya nga, sa Pilipos sinabi, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hello? At nagkatawang tao, pwede ba naman yung tao huhubarin niya o magkakatawang tao pa? Parang walang logic yun, mga kapatid. Ibig sabihin, kaya nga siya hindi tao kasi nagkatawang tao siya. Amen? Iba ang tao sa nagkatawang tao. Hallelujah. Amen? Kaya ano po ang ikalawa? Ikalawa, para tayo mapabilang sa pagiging anak ng Diyos, nakatutubong anak ng Diyos, dapat po ay tayo ay manampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Hello? Maging si Maria ay kinikilala niya si Jesus. Kahit siya ay tinatawag na ina ni Jesus. Amen? Si Maria ay hindi po ina ng Diyos. Siya po ay ina ni Jesus. We respect Mary sapagkat bukod tangi siyang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya napakahalaga, kailangan ang isang Kristiyano o believer ay tanggapin niya na si Jesus lamang ang tagapagligtas. Wala na pong ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verses, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through His Son. Hallelujah. Amen? Kaya anong sabi po mga minamahal? Sa Efeso 1:20-23, pagkatapos nabuhay na magmuli, nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, binigyan siya ng autoridad. Hallelujah. Si Jesus na nagligtas sa lahat, tatanggap sa Kanya at siya rin ang uhukom sa lahat ng tatanggi. Sa Acts chapter 10, verse 42. Mga minamahal, the spirit of sonship. Kaya mahalaga bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagapagmana, at tayo bilang mga tagapagmana, lahat ng pribilehiyo ng pagiging anak ay ipagkakaloob ng Ama sa kanyang mga hinirang na anak. At tayo bilang mga hinirang, ang pagiging anak ng Diyos, mga minamahal, kapag ikaw ay anak na ng Diyos, dapat ang kaisipan mo ay kagaya ng kaisipan ni Kristo. You have the mind of Christ. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, the spirit of sonship has the mind of Christ. Hallelujah. The spirit of sonship. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16,
For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Kaya mga minamahal, mahalaga po na meron tayong kagaya ng kaisipan ng ating Panginoon. Ano pa ang tinutukoy ko, mga minamahal na kapatid? Kung mapapansin niyo sa ating Panginoon, lagi niyang ine-emphasize, ang kaharian ko ay hindi dito sa lupa. Lagi niyang ine-emphasize ng ating Panginoon, do not love this world or anything in this world. Do not love the system of the world. We are talking about world here, the system of this world. That's why, kailangan ang isang tunay at kinikilalang anak ng Diyos, merong kaisipang kagaya ni Kristo. Hindi tayo nakatingin sa mga bagay na nakikita lamang. Kundi ang tinitignan natin ay ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Amen? Kaya kapag tinignan mo ang pangako, the spirit of sonship, believe and expect manifestation of God's promise. Pinangahawakan ng anak ng Diyos ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ni Kristo, mga kapatid. At ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na nagkakagera, kahit nagkakagulo, kahit ano pa man ang nangyayari, kahit ano pa mang mga pandemya, mas malaki ang Panginoon, mas malaki. Kung meron kang matinding pananampalataya, tandaan mo kapatid, ikaw nga ang tinutukoy ko. Ha? Kung meron kang matinding pananampalataya, merong matinding himala na mangyayari sa iyong buhay. Kagaya mga nangyari ng panahon ni Jesus, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay ay nakalakad. Hallelujah! Ang mga may ketong gumaling. Kahit napatay ay gumaling. Nabuhay na magbuli sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang ating Panginoon ay ang ating dakilang manggagamot. Hallelujah! The spirit of sonship live according to the spirit. Namumuhay, hindi na ayon sa laman. Huwag tayong mamuhay sa laman. Sapagkat ang namumuhay sa laman ay mamamatay sa laman. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Pakinggan po natin sa Romans chapter 8, verse 13 to 14. Anong sabi ng Biblia? Pakinggan po natin ito, mga minamahal. For if we live according to the flesh, you will die. But if the Spirit you put to death, the deeds of the body, you will live. For as many as God live by the Holy Spirit of God, these are the Son of God. Yun daw ikang namumuhay sa laman ay mamamatay. Ngunit ang nabubuhay sa Espiritu ay magkakaroon ng buhay. At hindi lamang buhay, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. At mapapabilang pa bilang anak ng kataas-taasan. Hallelujah! The spirit of sonship has confidence in identity and purpose. Ang pagiging anak ng Diyos ay meron tayong kapanatagan at meron tayong pagkakakilanlan. Hallelujah! Kaya kapag kaanak ka ng Diyos, babakapan ka ng Panginoon. Pagkaanak ka ng Panginoon, isusugo niya ang anghel upang ikaw ay ingatan. Hallelujah! Philippians chapter 1, verse 16, being confident of these very things, that who has begun a good works in you will complete it until the day of Jesus Christ. Hallelujah! Kukumplituhin ng Diyos yan, mga minamahal. Kaya huwag kang mabalisa. Ano man ang kalagayan mo ngayon, hindi ka mahirap. Mayaman ka sa Panginoon. Hindi ka talunan. Ikaw ay wagi. Ipaparada ka ng Panginoon sapagkat si Kristo ay hindi namatay. Siya ay muling nabuhay at ang mga sumampalataya na nalig sa Kanya, mabubuhay din kagaya niya sa ikatlong araw. Hallelujah! Hindi ba yun ang pinakamabuting balita na ating dapat tanggapin sa buhay na ito? At pagka ang mga anak ng Diyos ay dumarating ang pagdidisiplina. Opo, kaya may mga dumarating sa ating mga bagay. Pero iyan po ay pagpapala. Huwag natin tignan ang trials bilang pagpapalo sa atin ng Diyos. Iyan ay pagmamahal ng Diyos sa atin. The spirit of sonship welcomes godly discipline. Yun daw ikang tunay na mga anak ng Diyos, tinatanggap ang payong pagdidisiplina ng Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Hebrews chapter 12, verse 7. If you endure casting, God deals with you with son. For what the son whom the father does not chasten, but if you without chastening, of which I have become partaker, then you are illegitimate and not a son. Di ba kaya nga ang mga anak, kagaya ng mga magulang, ay pinapalo yung wastong pamalo. Pinapaalalahanan
kung paano mapabuti. Ganon din ang ating Ama na nasa langit. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Gusto niya ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, ang salita ng Diyos ay dapat natin dilidilihin araw at gabi at magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Hallelujah! Kaya nga tayo bilang mga adopted son of God. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, just as the chose you have before the foundation of the world, that we should be holy and without blameless before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ Himself. So meron tayong spirit of sonship through adoption sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga hindi na mahalaga, kapatid, huwag ka malungkot kung hindi ka Hudyo. Subalit sinampalatayanan mo si Kristo, ay maliligtas ka. Yan ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. The spirit of, ano bang pagkakaiba ng legitimate at saka sa adoption? Pareho lang naman yun eh. Kahit na ikaw ay isang legitimate child and you are adopted child, pagdating sa mana, pareho kayong tatanggap ng mana ayon sa batas ng tao. Kahit na yung isa yung tunay na anak, yung isa ay adopted child, pareho na silang anak dahil sa pareho silang may dokumento. Ganon din sa Diyos. Dahil tinanggap mo na si Kristo. You are adopted son. You belong to the Son of the living God. According to Ephesians chapter 1, verse 4. Ano ang ibibigay kapag tayo ay napapabilang na bilang anak ng Diyos? Ang pabor ng Diyos ay laging nasa kanyang mga anak. Hello? Yan ang mabuting balita, kapatid. Ikaw ay napapabilang na bilang anak ng Diyos. Dahil kay Kristo. Dahil tinanggap mo siya. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God, the Father of the Lord Jesus Christ, who must bless us in every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Hallelujah. Kaya huwag ka malungkot. Dahil tinanggap mo ang Panginoon, kinilala mo siya, siya na yung nagahari sa iyo, or thy kingdom come. Hallelujah. Ikaw ay laging mayroong pabor sa ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 58 verse 1, the Lord will guide you and continue. Gagabayan ka ng Panginoon. Ano po ang kasunduan sa pagiging anak ng Diyos? Meron po itong kasunduan, mga minamahal. Una, dapat ang isang tunay na anak ng Diyos ay dapat itaboy na natin ang anumang espiritu ng kasalanan at ng kasinungalingan. We have to reject the spirit of sin at lying. Wala na po tayo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. At hindi na siya sinungaling. Sapagkat maliwanag, ang sabi, ang sinungaling at ang magnanakaw, ang kanilang ama ay ang kanilang amang Diablo sa 1:8:44. Diba? Pangalawa, ano ang pagkasunduan para tayo ay mapabilang bilang anak ng Diyos? May malalim na relasyon sa Diyos. Mahalaga na meron kang intimate relationship with God. You pray, read your Bible, at ikaw ay lalago. Amen? Pagka gusto mo lumalim ang relasyon mo sa Panginoon, dapat nananalangin tayo. Nag-aaral, nagdidili-dili ng kanyang salita. Joshua chapter 1 verse 8. Ano ang sabi doon, mga minamahal na kapatid? Dili-dilihin natin araw at gabi at magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Amen. Ano ang iba pa? Bukod sa talikdan natin ang kasalanan, ang gawa at ang kasinungalingan. Pangatlo, panghawakan ang pangako ng pagiging anak. Declare God's promise of sonship over your life. Mahalaga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ay ideklara natin sa ating buhay at panghawakan natin. So, mahalaga, may pinangahawakan ka eh. Pag may pinangahawakan ka, may kapayapaan ka. Anong pinangahawakan mo? Na ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Tinanggap mo na siya. At bilang tinanggap mo na siya, nabuhay ka ayon sa kanyang salita. Pangapat, hilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Yan ay mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 16 to 26. The Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? Yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Meron ka ng kapayapaan, meron ka ng kagalakan,
kahit ano pa man ang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Hallelujah! Amen? Kaya ang pagiging anak ay isang malaking pribilehiyo. Hindi ka lamang isang anak ng presidente. Hindi ka lamang isang anak ng hari. Kung hindi ikaw ay anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan. Amen. Ano ang makukuha sa pagiging anak ng Diyos, mga minamahal? Hallelujah. You will become, amen, ikaw ay tagapagmana. Lahat ng pag-aari ng Ama ay pag-aari rin ng mga kanyang anak. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang pagiging anak ng Diyos, the spirit of sonship, the spirit that God has given you, the spirit that you are a son of the living God. Hallelujah. Mga kapatid, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Huwag kang mabagabag. Huwag kang mag-alala sapagkat alam ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, siya lamang ang nakakaalam ng mga bagay para sa ikabubuti natin, para dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Huwag kang mabagabag sa mga nakikita mo sa kapaligiran, walang katarungan, marami ang mga bagay na ang tao ay nahihirapan. Subalit may paanyaya sa atin ng Panginoon. Ano ang sabi niya sa Mateo 11:28 hanggang 29? Lumapit tayo sa Kanya, tayong mga nabibigatan at lubha, at bibigyan niya tayo ng kapahingan. Take note, the word Sabbath, hindi po yung araw. Hindi na mahalaga kung ang Sabbath ay Sabado o Linggo. Ang mahalaga, pag lumapit ka sa Panginoon, makakasumpong ka ng kapahingahan. Hallelujah. Kahit Lunes, Martes, pag lumapit ka sa Panginoon, because Jesus is the Sabbath. Hallelujah. That's why, bilang anak ng Diyos, bilang mga pinili, bilang mga hinirang, lahat ng pribilehiyo ay ipinagkakaloob sa iyo. Huwag mong tignan yung kalalagayan mo. Nang tinanggap mo ang Panginoon, mas mayamang ka pa kaysa sa lahat ng pinakamayaman. Nang tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay napapabilang sa kingdom family, royal family of God. Hallelujah. The spirit of sonship is now with you. At ikaw ay kasamang tagapagmana, sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama, ay maraming mansyon na ipaghahanda kayo ng silid na matutuloyan. Kapatid, kung pinaniniwalaan mo ito, tandaan mo to, hindi ka panalo, ikaw ay panalong-panalo. Hindi ka talunan, ikaw ay waging-wagi, sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos. Kapatid, kung meron kang matinding pananampalataya, meron kang matinding pananalangin sa Panginoon, may darating na matinding himala sa buhay mo. Hallelujah! Sumayin niyo muli ang ating pong programa dito po sa KNL TV o Kingdom New Life Global TV. Sumasayang papawid po tayo mula po dito sa Diliman, sa Quezon City. At sa mga gustong magtanong at gustong mag-comment, malaya po, nandyan po sa inyong screen ang ating telephone number, sa Messenger, magpadala po kayo ng inyong mga prayer request, at sa mga gustong maging kabahagi ng gawain ito, malaya po na kayo po ay makapagkaloob ng kusang loob na hindi napipilitan lamang. At ipanalangin natin na maniwala ka kapatid, gagaling ka, lalaya ka. Kung may problema ka, may suliranin ka, lumapit ka sa Panginoon. Kung meron kang karamdaman, ngayon pa lang, magaling ka na ayon sa iyong pananampalataya. Tayo muna sumandaling manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Pagpalain mo siya na nakinig at nanood ngayon by a live streaming through global broadcast of KNL TV. I speak blessing. I speak healing. I speak deliverance. I speak healing right now. Favor after favor. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless, Lord, ang aking kapatid na ito. Sa pangalan ni Jesus, receive it right now. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, kung napagpala ka, sulatan mo ako, magpadala ka ng messenger o mag-email ka, Bishop Sherwin Serrano at 0326@gmail.com at sa messenger. Magandang araw po sa inyong lahat. To God be the glory. Amen.